ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating Sakyapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At mapalad po tayo na ang ating din pong simbahan dito sa Quiapo ay dinalaw po ng Birhen ng Sampaloc. No? Siya po ang reyna ng Sampaloc. No? Ang mahal na Birhen ng Loreto galing sa pang-arkidiocesing Dambana ng mahal na Birhen ng Loreto, at mapapansin po ninyo na ang kanyang tuntungan ay simbolo ng isang bahay, ang bahay ng banal na pamilya sa Nazaret, kung saan lumaki si Jesus Nazareno sa pangangalaga ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria. Kaya bigyan din natin ng welcome applause ang ating mahal na Birhen ng Loreto ng Sampaloc. Siya po ay nag-iikot, at kung di ako nagkakamali, mamaya ay siya'y lilipat na rin po sa iba pang simbahan. At yamang ang ipinapaalala niya sa atin ay ang tahanan sa Nazaret. No? Ang tahanan ng mga Nazareno. Dahil kung tutuusin, si Maria ay Nazarena. No? Siya ay taga Nazaret din ho. No?
At si San Jose na rin ay pwede na rin ituring, bagamat ang lipi niya ay galing sa Bethlehem, pero dahil siya'y lumipat din sa Nazareth, doon niya itinayo ang kanyang pamilya, doon na siya nagnegosyo, nagkarpintero. Si San Jose rin ay mistulang Nazareno, pamilya ng mga Nazareno. Kaya't ipagdasal din natin sa natatanging paraan ng ating mga pamilya. Natitiyak ko iba sa inyo, pinagdarasal niyo yung mga anak ninyo, apo ninyo, o asawa ninyo. No? Pagdasal natin na katulad ng tahanan sa Nazaret, ang tahanan ng mga Nazareno at Nazarena, ang ating pamilya ay lumago sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran, pagtutulungan. Kung papaano ang banal na mag-anak ay lumago, nagmamahalan, ganun din sana ang ating mga pamilya. Kaya mamaya, ibulong nyo sa mahal na ina ang inyong mga anak. Lumaki silang kung papaano pinalaki ng mahal na birhen si Jesus Nazareno na maging masunurin, may takot sa Diyos, maawain, ganun din sana. Pero syempre, hindi lang yung mga bata, dapat magsimula sa atin, sa inyo, mga magulang, mga nakakatanda, yung gusto nyong isabuhay ng mga bata. Kung kayo po'y nakinig ng maigi sa unang pagbasa, ay mapapansin nyo talagang sulat. Minsan, hindi natin mawari na yung binabasa talaga, lalo na yung mga sulat ni San Pablo, talagang sulat lang. Hindi ito mga libro na katulad ng mga propeta, katulad ng mga salmo. Ito, kung tutuusin, ay mga personal na sulat. Kaya mapansin ninyo, panay pangangamusta. Di ba? Ganun tayo. Pag sumusulat ka o nagchat-chat ka o pagkausap mo yung, lalo na nag-video call kayo, kamusta ba si Inang dyan? Kamusta mo ako kay, no? Kay Tio Pablo, no? O kamusta mo ako sa kapitbahay natin? Di ba ganun tayo? Kinakamusta mo lahat. No? Hindi mo lang siguro kinakamusta yung kaaway mo, no? At ayaw mong kamustahin yung baka may utang ka, malaman pang nandiyan ka, huwag mo sabihin, nandito ko ha. Baka pumunta pa yan dito maningil. No? Pero yung mga malapit sa buhay natin, ay yun ang kinakamusta natin. At aminin natin, yung malapit sa buhay natin, ito rin ay animoy nagdidikta sa buhay natin. Di po ba? Kung malapit sa iyo ang nanay mo, aminin mo man o hindi, ang mga desisyon mo sa buhay, pinagbabatayan mo rin ang nanay mo kung talagang mahal mo siya. Kaya halimbawa, tapos na ang trabaho, inaya ka ng barkada mo, pare, inuman muna tayo. Mamasyal muna tayo. Tapos bigla mong naalala, inaantay pa ako ng nanay ko sa bahay. May sakit ang nanay ko. Kaya ano magiging desisyon mo? Saka na lang. Nakita niyo po yun? Kung talagang mahal mo ang isang tao, yan ay bahagi ng magdidikta sa buhay mo. Kung hindi mo mahal ang nanay mo, sabihin mo lang, mahal ko nanay ko, pero nung inaya ka, alam mong may sakit, alam mong mag-isa sa bahay, o sige, lakad tayo. Hindi ka alintana, sa bandang huli, hindi mo talaga siya mahal. Dahil hindi siya naging bahagi ng iyong direksyon sa buhay. Kayo ngayon, nandito, baka kanina siguro, inaya kayo. Manood na lang tayo ng sine. O punta na lang tayo sa mall. Pero kasi sinabi mo sa sarili mo, magsisimba ako sa Quiapo. Gusto kong pumunta at makita ang Pong Nazareno. Kaya anong naging desisyon mo, hindi ako sa inyo sasama. Dediretso ako sa Quiapo. Ibig sabihin nun, talagang mahal nyo ang Pong Nazareno. Pero kung nagpadala ka, sige, saka na lang, sa isang Sabado na lang ako pupunta sa Quiapo. Aminin mo man o hindi, kahit magdidipa ka, kahit magsisigaw ka ng biba,
sa totoo lang, hindi siya ang nagpagalaw sa buhay mo. Kaya yung pagpunta nyo ngayon, lalo na kayong nandito sa loob ng simbahan, isang ibig sabihin yan, ipinapakita ninyo na sinisikap nyong maging wagas at talagang unang-una ang inyong debosyon at pagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan nga natin ang bawat isa na nandito ngayon. At sabihin mo sa Kanya, sagutin na sana ang dasal mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sagutin na sana ang dasal mo. Ayan. Kung medyo nakasimangot yung katabi mo, sabihin mo, smile naman, no? Alam kong marami tayong problema, marami tayong pinagdadaanan, pero huwag tayo mag-alala. Nandyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang naniniwala, tiwalang-tiwala, natutulungan sila ng mahal na pong Jesus Nazareno, iparinig nga natin sa Kanya ang ating malakas na palakpak. At ito ang ipinakita ng sulat ni San Pablo. Bagamat marami siyang kaibigan, may mga kamag-anak siya, marami siyang kamanggagawa. Ano sabi niya sa huli, sa bandang huli? Ang sabi niya, ang lahat ng parangal at papuri ay iniuukol sa Diyos. Bagamat kaibigan ko kayo, bagamat kayo yung nagdo-donate sa akin, bagamat kayo yung tumutulong sa akin, bagamat malapit tayo sa isa't isa, sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman. Hindi sa tao, hindi sa mundong ito, lalo't higit hindi sa kayamanan ng mundong ito. At ito yung nais ipaalala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Hindi raw natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan ng mundong ito. Isa lang ang amo. Kaya nga sabi ko kanina, yung minamahal mo, aminin mo man o hindi, iyan ang magdidikta sa buhay mo. Diyan ka susunod. Diba? Kaya kahit kunyari yung mga mister, diba? Pag nag-uusap-usap, sino ba talaga ang siga sa bahay? Ako ang siga. Na pag nagiinuman yan, ang lakas bumida. Ako ang siga. Pero pag tumawag na si Mrs., uwi ka na. Yes, dear. No? So, sino talaga ang nasusunod? Sino ba talaga ang siga? Pwede mong sabihin, mahal ko ang mga anak ko. Pero, yung ipang mamatrikula nila, ipinangiinom mo, pinangsusugal mo, pabalat bunga lang yung sabihin mong mahal mo ang anak mo. Nalululun ka sa masamang bisyo, kaya napapabayaan ang paglaki ng anak mo, hindi talaga siya ang mahal mo. At lalo't higit sa Diyos. Kaya, pwede rin itanong sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, sino ba talaga ang nasusunod sa buhay mo? Tinatanong niya tayo ngayon, sino o ano ba talaga ang nagpapasunod sa atin? Dahil yon ang nagiging batayan ng buhay natin. Baka naman pera. Kaya di ba may mga tao ang laging tanong, magkano ba yan? Magkano? No? Mapagastos. Magkano gagastusin ko dyan? Iba naman, magkano kikitain ko dyan? Ingat po, pag laging ganun ang tanong, pera na ang nagdidikta. Pero mga kapatid, hindi lang kayamanan ng mundo. Pwede rin ang kayamanan natin, ang pinapahalagahan natin,
ang sarili natin. Baka sa bandang huli, ang nasusunod, tayo. Tayo na pala ang amo. Kaya pag dumarating ang pagkakataon, yung gusto ko lang ang masusunod. Nag-uusap-usap kayo sa pamilya. Pero hindi ka naman talaga nakikinig kasi sa bandang huli, hindi, ayaw ko yan. Hindi pwede yan. Sino ba talaga ang nasusunod? Kumaharap tayo ngayon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ba talaga ang nasusunod? Kalooban niya? Katwiran niya? Karunungan niya? Kabutihan niya? O baka naman sa bandang huli, tayo pa rin ang nasusunod. Paulit-ulit ko po itong sinasabi para hindi nyo nakakalimutan. Huwag naman po sanang nagpupunta tayo dito sa Quiapo para utusan lang ang mahal na poon. Baka inuutusan lang natin siya. Kasi yung pagdarasal natin, mahal na poon, gusto kong gumaling, gusto kong yumaman, gusto kong mag-abroad, gusto ko nung ganito, gusto ko nung ganito. Amen. Salamat po. May ba inuutusan na lang natin siya pag ganun lang tayo magdasal? Kasi nilalatag lang natin kung ano ang gusto natin. Kaya't sana, hindi ko po sinasabing wag na tayong humingi. Humingi pa rin ho tayo. Kasi gustong-gusto rin ho niya magbigay ng mga himala at pagpapala. Pero wag natin kakaligtaan na tunay na siya ang masunod. Di ba ganun din naman si Jesus Nazareno sa kanyang ama? Hindi ang kalooban ko, kung hindi kalooban nyo ang masusunod. Hindi ba ganun din ang sinabi ng mahal na Birhen? Narito ang inyong aliping lingkod, maganap nawa ang kalooban nyo sa akin. Kaya't gusto nating sabihin sa Diyos, kayo po ang masusunod. Marami akong kaibigan, marami akong kamag-anak, marami akong kinagigiliwan dito sa mundo, marami akong plano, may mga kayamanan dito sa mundong ito, pero lahat ng ito, pangalawa lamang sa inyo. Sana taimtim at tapat natin itong masabi sa Kanya habang tayo'y nananalangin at humihiling sa Kanya. Sapagkat kung tunay na nasusunod si Jesus Nazareno sa buhay natin, handang-handa na tayo, hindi lang sumunod sa Kanya, handang-handa na tayong tanggapin ang Kanyang mga himala, pagpapala at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming patunayan, kayo ang tunay na nasusunod sa aming buhay.